Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din nyo, yung pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Sino nag-fill in the blanks? Correct. Kung yung mga blanco sa BICAM report, doon sa Senate version, na siya rin, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito, noong pinrint yung enrolled bill, dapat bagsakan ng sisirito, yung House ay dinagdagan pa ng akap. Yung akap, ito yung parang hindi na nakakatawa. Nakita ko si Senate Finance Committee Chairperson, si Grace Po. Ang sabi niya, pumayag na kami ma-restore kasi binigyan kami ng 5 billion. Ang pinipirmahan, halimbawa nagbigay ng 5,000, ang pinipirmahan 3,000. Naku, may ano pa, may cut pa, may ang commission pa. pinipirmahan 5,000, pero actually natatanggal 3,000. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi... 5,000 pesos. Hindi, bakit banga? Alright, nagbabalik naman ho tayo mga kabalitaan para ho naman sa panibagong update ho ng ating mga nakakalap na mga balita at impormasyon sa loob ng 24 oras at mula ho sa mga mainstream media outlets mga kabalitaan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo at nandyan ho makikita sa itaas yung ating Facebook. Sana po i-follow nyo po yung Facebook ko natin. Medyo marami-rami na rin ho tayong mga nag-subscribe. Siguro mga 16 followers. Masaya na ho tayo dyan mga kabalitaan. Mas maganda kung dadagdagan nyo pa para maging mas masaya ho ang ating pagbabalita dyan sa inyo mga kabalitaan. Comment, like at i-share nyo po. Pindutin ang notification bell. At huwag nyo rin pong skip yung ads natin dahil yun po ay nakakagaan ng lohobo at contribution nyo po dito sa atin mga kabalitaan. Ngayon naman ay pag-uusapan ho natin at hindi na ho tayo magtatagal. Ito po, usapin pa rin bicameral committee report. Kasi nga po talagang malaki ho itong problemang kakaharapin ng administrasyong Marcos kabalitaan. At ito na naman po si Cheese Escudero ay talagang lumalabas naman po ang kanyang katangahan. Dahil daw hindi tawag nun, basta may sinabi siya dito na yung GAA ay batas daw at buo daw, walang blanco. Hindi pinag-uusapan dito yung bicameral report naman ho dito mga kabalitaan. Talagang tinitwist na naman po yung usapin patungkol ho dito. At matalino naman sana to at abogado to mga kabalitaan. Pero nagtataka ko, ba't talagang siguro sa sobrang bait sa sarili at sa sobrang talino, umaapaw na ho sa bunbunan nila ay nagiging mga kabalitaan sa kanilang mga sagot at pagpapaliwanag patungkol dito sa usaping ito. Anyways, papakinggan na lang ho natin ito at kayo na lang pong bahalang humusga. I-comment nyo po sa baba kung ano po ang inyong masasabi sa kanyang mga pinagsasabi. Hindi po batas ang BICAM. Hindi batas ang committee report. Ang batas ay yung pinirmahan na enrolled copy ng bill ng Pangulo. Yon ang pwedeng questionan. Posibleng may makaligtaan sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Ito ang tugon ni Senate President Francis Cheese Escudero sa gitna ng mga issue kaugnay ng national budget ngayong taon. Dapat anyang unawain ito dahil may humigit kumulang 200,000 linya kung saan nakasulat ang mga pamagat at halaga ng proyekto. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din nyo, yung pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon. Napaka-imposible ho kung hindi niya po alam kung saan galing yun at may perma din daw siya sa isa. Diba? Yung katangahan po ay talagang makikita ho natin. Tingnan niyo po yung headlines po nila, BICAM report, maaring itama ng otorisadong komite kung may nakaligtaan o kung may nakaligtaan. Maaari daw itama kung may nakaligtaan. Pero yun po ay hindi na po yung draft ay public documents na po yun.
At paano makaligtaan? 14 blank item yung nakasulat tapos kakaligtaan. May underline pa mga kabalitaan. Tapos may corresponding amount at di lang natin alam kung anong items po ito mapupunta ang perang inilagak nila dyan sa naturang blank items. At ang tanong, sino po ba ang nag-fill in the blanks mga kabalitaan? Yun po kasi yung tanong sa karamihan ngayon. Sino nag-fill in the blanks? Para ho pagdating sa opisina ni Bongbong Marcos ay mabubuo na ho. Pero kung titignan nyo sa bicameral report na nakuha ni Ungab sa ibang pang mga kongresista at itong kay GAA ni Bongbong Marcos ay malaki yung pagkakaiba. Yung GAA ay hindi po yun ang questionable. Kasi nga pinirmahan niya ni Bongbong Marcos at nag-line veto pa nga siya dyan. Nakikita talaga nila na walang bakante. At paano nyo po ginawa itong blankong mga items dito, dyan sa bicameral report ninyo? Di po ba? So kung makikita natin, tama, ang question ay itong yung bicameral. Hindi po yung sa Bicam rather nagmula. Hindi po itong GAA. Itong General Appropriation Bill na House Bill 10800, yun ang tinutukoy ho doon. Ba't nagkakaganon kung hindi pa talaga wala kang ginagawang irregularidad yan sa pagpirma, pagbuo, pagbalangkas ng naturang budget? Ba't magkaiba? Paano nangyari? Kayo nga, pinupuna kayo ni Ping Lacson dyan. At nakikita talaga ni Ping Lacson mga kabalitaan na meron talagang discrepancy. So, meron talagang kabalastugan. Meron talagang plano sa sobrang pera kung ito'y gagamitin ba para sa tama sa taong bayan o baka iluklok. Iluklok sa bulsa lang nila mga kabalitaan. Yun ang naging paliwanag ni yung pananaw mismo ni Ping Lacson. At yung ayaw nga ni Ping Lacson sa AKAP, AX at kung ano-ano pa diyan. At binatikos din ni hindi rin nakaligtas si Grace po dahil talagang pinatamaan ho siya ni Panfilo Lacson patungkol ho dito mga kabalitaan. Otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Itinuturing naman ni Senador Risa Ontiveros ang issue sa mga blankong items sa Bicam report na napakaseryoso. Bagaman hindi anya siya pumirma at bumoto ng no sa pagraratipika nito, hinihintay niya rin na maklaro ang issue ng mga blanko sa 2025 budget. Hanggang sa huling Bicam meeting nga na dinaluhan ko, wala ako nakita doon sa working. So yun po mga kabalitaan, yun lang po ang kukunin natin si tawag nito, Cheese Escudero. Nakapagtataka ho, pwede po ba yun na magkaiba yung bicameral committee report at papunta pagdating doon sa GAA ay magkaiba tapos talagang totoo ang sasabihin natin na ang ipapatupad ay itong GAA kasi batas na ho ito yung enrolled bill na ho. At malamang pwede rin itong gamitin ng Kamara. Kasi nga kung hindi nasilip ito, maaaring ito yung gagamitin ho nila. Di po ba? Ano bang rason? Ba't ginagawa ho? Kung tama dito sa bicameral, kung pagsama mo yung dalawa, kung magkaparehas ho, walang question. Talagang questionable po yun. Kaya nga, dapat ayusin yung batas na yan. Dapat, sinabi nga ni Ping Lacson, dapat sa publiko, yung sa bicameral committee, na magkaroon ng kaalaman yung taong bayan, na hindi lang dalawang tao ang magkakasundo kung anong gagawin dyan, mga kabalitaan. Ngayon, ito, ipaparinig ko po sa inyo si Panfilo Lacson. Talagang tinamaan dito si Tamba. Tinamaan din dito si, tawag dito, Grace po. Pati yung AXO nila, pinunaho ni Panfilo Lacson dahil yan ay nagsimula lamang ho during pandemic. Pero bakit ipinagpatuloy ho nila? Dinagdagan pa ng AKAP, AX at kung ano-ano pa mga kabalitaan. Pati sabi namin, bakit yung Bicam report na yan na linalabas, yung I think about 10 pages, na may mga items na blanco yung amount, pero pirmado, how can it be possible to affix your signature on pages na blanco yung alokasyon kung magkano? Yun ang unang-unang anomalya o controversy. Kasi pag pumirma ka ng Bicam report, kasi alam niyo yung Bicam report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Although, pagdating sa plenary ng both houses at ira-ratify, hindi pwedeng amyendahan na yung Bicam report. It is only subject to
rejection, or ratification. Hindi nangyayari yung, eto na yung BICAM report, magkakaroon pa ng debate pa sa, of course, pwede mangyari yun, ano? Bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question. Ang mangyayari doon, i-reconstitute yung BICAM, ibabalik sa BICAM yung report, yung committee report, para pag-aralan muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng ilang senador, at na-question nila sa floor bago magbotohan sa ratification, na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa BICAM, mag-reconstitute yung BICAM at hindi i-ratify muna. Maski ma-delay yung pagpapasa ng budget at abutin pa ng Enero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yon, mas mahalagang makorek yung mga mali kasi hindi pwedeng merong blanco. Ano masasabi mo dito, Chis Escudero? Hindi maaaring merong blanco, dapat may reenacted talaga sa budget. Yan nangyari kasi yan sa sa panahon ni Tatay Digong Duterte. Nung nakitang may medyo gusot, inayos ni Tatay Digong. Kaya nahuli yung pagpirma ni Tatay Digong sa budget. Kasi yung presidente natin si Tatay Digong, may prinsipyo talaga. May salita. Kumbaga, hindi ho siya madidiktahan kasi alam niya po, matalino yung ating Tatay Digong sa panahon niya. Maganda ho yung pamamalakad. Kumpara ho ngayon ay talagang, ewan ko lang, makikita naman natin, hindi natin sasabihin kung ano at anong klaseng leader meron ho tayo sa ating bansa. Kaya sa sinasabi ni Chis Escudero, ay siya yung abogado pa naman, siya pa yung napakawalang kwentang mag-explain. Pwede pa daw ayusin sa tamang komite. Yun nga, hindi nga ipinagbabawal ngayon sa saligang batas. Ba't hindi dinouble check? Pumirma si Bongbong Marcos sa GAA, pero yung kanilang unang draft na napirmahan na at naging official na ho at nagiging public documents na, binago ho nila yung laman ng ibang pahina ho sa General Appropriations Act, yung kanilang enrolled bill na tinatawag. So, wala po bang anomalya? Hindi po ba anomaluso yung ginawa ho? No? Wala bang irregularidad na nangyari ho doon, mga kabalitaan? Ito si Panfilo Lacson nagsabi na nga, hindi po pwede ho yun. Hindi abogado to, nasa hanay ito ng pambansang kapulisan, pero mas alam niya pa ang batas kesa nitong si Chis Escudero. Putata tuloy sila ni Chis Escudero, ni Tamba, at itong si Grace po, na nung tinanong ho dito, luwang-luhaw yung kanyang mga mata, mga kabalitaan. So, wala tayong magagawa ho dito kung hahayaan lang ho natin. Pasalamat po tayo kay Panfilo Lacson dahil sinuportahan niya po at nakita niya po na talagang may pagkakamali, may ginawang hindi maganda sa pagbibigay, sa pag-iendorso sa batas, sa taunang budget natin. Ito namang si Bongbong Marcos, fake news daw dahil pinagbabasihan na yung GAA. Yung question dito, yung sa Bicameral Committee Report, kung ano na nangyari, ba't nagkakaganon? Hindi makikita sa website. Talagang hindi makikita. Paano ba ilalagay doon? Mas lalong malalaman ng taong bayan at mapapatunayan na totoo pala si Congressman Ungab at si former President Duterte. Ang problema, may kopya na yung ibang senador. May kopya na rin ibang kongresista. Wala na ho silang lusod dyan, kaya tamimi na lang. Ang sagot na lang sa mga tanong nila sa media, pamumulitika. Paninira. Para magkawatak-watak yung bansa. Yun ang utak talangka. Noong 2018, natatandaan ko, para sa 2019 budget, meron din ganyan nangyari. Pero iba naman yung, parang deja vu nga ito nung malaman ko tungkol sa mga blanco. Kasi ang nangyari noon, nag-ratify yung House sa ilalim ng ni Speaker GMA pa ito noon. Napansin namin ng mga staff ko, teka muna, parang magkaiba yung na-ratify namin sa Senado, na yung ganun din ang na-ratify na para faithful reproduction yan ng BICAM report, yung enrolled bill. Pero nang nakita namin yung enrolled bill, bago na pirmahan ni Senate President Soto, nakita namin na teka muna, magkaiba yata ito. Merong parang namamasyal na 75 billion pesos worth of different projects na nasama sa enrolled bill na hindi kasama sa ratified version o ratified BICAM report. So pinwestiyon namin ito. Pinagbigay alam namin kagad sa Malacanang. And si Pangulong Duterte through ES Bingbong Medialdea, kinausap namin, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda noon, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami noon, Senate President Soto, Senator Drilon ng minority bloc. Si Senator Loren Legarda, siya yung Finance Committee Chairperson. Tapos si Senator Gringo Honasan. So, kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin. Kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni Espirito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinirmahan yung enrolled bill, madidelay yung budget kasi Disyembre na yon. Maganda yung sinuggest ni Senator Drilon na
parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung ganun nga ginawa ni Senate President Tito Sen, na sinasabi niya doon sa pinirma niya, ang pinipirmahan ko lamang yung nakapaloob doon sa aming niratify na BICAM report. Hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo. Parang kinwalify niya. So anong nangyari? Masusing tiningnan uli ng Malacanang noon at nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Wow. So yun ang pinakamalaking dito message na ginawa ng Pangulo na umabot ng 95.3 billion pesos. Galing kasi yun Sana kung may nakakita rin senador na iba yung enrolled bill, assuming Assuming. kasi maraming possibilities dito, hindi pa maliwanag eh. Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Kung yung mga blanco sa BICAM report, doon sa Senate version, na siya rin, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito, noong pinrint yung enrolled bill, ang dapat bagsakan ng sisirito, yung House. Kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate eh. Kasi kaya nga nangyari nun, iniba nila yung enrolled bill doon sa ratified na BICAM report. So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Well, may part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out. Teka muna, may mga blanco ito, o kaya yung BICAM report na na-ratify natin, na iba sa enrolled bill. Ang isa pang problema na siguro mas malaking controversy, kung as is, may mga blanco, I think most of the mga blank na appropriations nasa DA Department of Agriculture. Meron sa NF, meron sa PCA, meron sa Fisheries, Office of the Secretary. May mga ganon. Nakita ko mismo kasi napadala na ko ng kopya. And at least 14 senators ang nakapirma doon sa BICAM report na may mga blanco. So doon pa lang sa ginawa ng Senate, medyo ano bang masasabi nyo dyan? Ortega, 14 yung blanco na pinirmahan ng mga senador. Na 14 senador din ang pumirma nito, mga kabalitaan. O sasabihin fake news. Ortega, saan mo ba ilalagay yung kakapalan ng mukha mo? Nambibintang ka pa na hindi credible, hindi reliable yung nagpapakalat itong si Congressman Ungab at si Tatay Digong. Dahil fake news na at pamumuliti ka. May pamumuliti ka ba? Kung talagang magsasabi ng katotohanan? Kayo na mumuliti ka ho dyan, hindi yung si Tatay Digong at si Kong Ungab. Kasi ito yung, basta katotohanan, masakit ho talaga. At yung sagot ho nila, iisa lang ho, isang script lang ho. Fake news, pamumuliti ka, fake news, pamumuliti ka. Wala na. Kinakalawang na po yung script ninyo, palitan nyo na naman ng bago. Utang na loob kayo dyan sa mayabang kapulungan. Hindi kayo nahiya sa pamamanat ni Panfilo Lacson sa inyo? Ito, batikan na senador to at may prinsipyo din to, mga kabalitaan. Walang kinikilingan ho ito, kaya sinasabi niya kung ano yung totoo. Kasi yun naman talaga ang dapat malaman ng taong bayan. may problema na kasi blanco. Kung ang balikan ko yung kung ang pag-fill up ng mga blanco nangyari sa pag-enroll ng doon sa enroll bill, ang kasalanan nasa House. Pero kung naipasa yung enroll bill na i-transmit sa Malacanang na may mga blanco pa rin, sino na nag-fill up ng mga blanks? Di malamang yung DBM. Or kung sino man yung mga ahensya pa na bago isumiti sa Pangulo para pirmahan yung mismong GAA, napilapan, pero ng executive branch. Mas anomalous yun kasi ang executive branch hindi pwede mag-amyenda. Pwede lang mag-veto. Di ba? Mas anomalous yun, Ortega. Kung narinig mo to, mas anomalous yun. Ito mag-line item dito, pero hindi pwedeng ibahin ng Malacanang kung ano yung tinransmit sa kanyang enroll bill. Hindi pwede mag-amyenda. So yun ang dapat tingnan natin. Madali lang namang makita yan para ma-pinpoint natin yung responsibility. I-compare natin yung ratified BICAM report doon sa enroll bill. And it's no joke. Kung parehong-pareho yun at may blanco rin sa enroll bill, lahat may kasalanan. Both legislative at saka executive branch. Pero kung yung enroll bill filled up, kumpleto, walang kasalanan ang Malacanang. Ang may kasalanan lamang yung House of Representatives, pati na yung Senado. Ano na? Ano nang masasabi ni Ortega na namumuliti ka lang daw? Suarez, Kunghon, Tamba, Kimbo, Barbers. Sino pa ba yung nagsasalita doon? Ano? Sagutin nyo nga itong paliwanag ni Panfilo Lacson. Kayo palang may kasalanan dyan kayo palang dapat sisihin dun Kasi wala pala kayong hiya dyan. Talagang kahit mali na, ginagawa nyo. Para saan po ba?
Talagang pag may masamang binabalak talaga, ang hirap talaga ispilingin ito. Pero hindi madaling unawain dahil talagang nakakahelo. Nakakahelo yung kanilang ginagawa, mga kabaitaan. Talagang nahihelo ako. Pinapahelo nila yung taong bayan. Iyan naman kayo sa pagmumukha nyo dyan. Malis na kayo. Wala kayong kwenta. Tapos hindi pa kayo tumatanggap ng pambabatikos. Mga balat sibuyas kayo dyan. Nagagalit kayo sa mga reactors ninyo, sa mga pumupuna sa inyong mga kamalian dyan. Pakinggan nyo pa ito. Itong karagdagang impormasyon ni Panfilo Lacson. Aside from that nga, yung sinasabing pork barrel na, parang may nagsabi nga sa akin, kaya nga yung pork barrel ngayon, lahat talaga pinupuan na lang sa DPWH kasi yun ang mabilis yun ang nakikita. Ako, aside from that, another glaring and to me is really parang wala nang justification. Yung ayuda rin po, yung pagbibigay po ng pera po, sa lahat na lang po, bibigyan. Pati hindi na nasalaylayan, yung near poor, yun rin ho ba? AKAP. AIX. Tupad. Lahat na po. Lahat na. Mais. Correct. Ha? You know, I couldn't agree more sa inyong dalawa. Correct kayo kasi that's another form of pork barrel. Correct. Kasi alam mo, meron na tayong 4-piece. Ito, at least yung 4-piece nung pinatupad ito, data-driven ito May database, sino ba yung pamilya na nangangailangan, tulungan natin para makatawid sila, mapag-aral yung anak, at pagka nakatapos, ka-graduate sila, pipili na naman tayo ng susunod na pamilya para i-enroll. Ito mga AKAP, itong tupad, AIX, MAIF, ito talagang pili-pili na lang ito ng mga congressmen, ng mga senador. Ang masama nito, hindi pa, sinabi nga nila nag-implementa rito, DPWH, DOLE, at kung sino-sino. Pero actually, bakit sila nandoon pagka nagdi-distribute? No? At sila namimili. Ang nangyari, ito yung parang na-institutionalize na natin yung culture of mendicancy. Parang ayaw na magtrabaho ng ilang Pilipino kasi may tatanggapin naman sila at tuwing nagdi-distribute ng AKAP, tupad, etc. Alam nyo yung tupad, lumabas lang yan nung pandemic kasi nga walang trabaho kaya naglagay ng pondo sa DOLE. Yeah, tama. Parang na-out of work Bigyan naman natin ng tulong yung mga kababayan natin na helplessly nawalan ng trabaho. Pero dapat pagkatapos ng COVID-19, natigilan yung tupad. Ang problema, dinagdagan pa ng AI, dinagdagan pa ng MAI, dinagdagan pa ng AKAP. Yung AKAP, ito yung parang hindi na nakakatawa. Dahil mismo sila na nag-a-admit na kanila yon. Kasi di ba natatandaan ko, napanood ko yung nagulat nga ako at saka parang nakakagimbal na sinabi ng Senado, okay, kasi tinanggal na Senate yun sa Senate version. Ayaw nila. 26 billion. Nakita ko si Senate Finance Committee Chairperson, si Grace Po. Ang sabi niya, pumayag na kami ma-restore kasi binigyan kami ng 5 billion. Hindi parang inamin na ninyo na sa inyo ba yan? Bakit pinarte-parte nyo? Kaya sinasabi niyo, mag-implement yan, DSWD. Bakit sinasabi mo ngayon na pinarte-parte nyo, 5 billion sa Senator? At pag kinuwenta, bilis sa mga netizens natin, kinuwenta kagad nila na yung 5 billion, divided by 23 kasi wala na si Sani Angara. Mahigit 200 billion ang bawat isa Correct. Bakit nila sinabing pumayag na kaming ma-restore kasi binigyan kami ng 5 billion. Napakapangit pakinggan. At saka kunwari, sa pangangailangan ng kung na-hospital ka, hindi ba? Imbis na talagang may PhilHealth, na talagang paliliitin yung out of pocket mo, kailangan mong sumahod na naman ng kamay at humingi ng guarantee letter mula sa mambabatas para mabayaran mo yung hospital. And then, alam mo, meron akong na-intriga ako dun sa isa kong nabasa, Senator, na ito daw talagang pine-perpetuate daw ito na yung nakasahod ang kamay ng mga Pilipino na talagang para magkaroon ka ng utang na loob doon sa politician, and it just perpetuates itong patronage politics natin, hindi ba? Parang ang pangit nung kultura na ayuda republic na lang tayo, nakasahod ang kamay, because they intentionally want to perpetuate yung patronage politics na yan, Senator. Totoo. Talagang magkakasundo talaga tayo sa pag-uusap natin kasi talaga nangyayari. Sabi ko yung dole out, yung culture of mendicancy saka yung dole-out mentality ng mga kababayan natin, ine-enhance pa natin sa pamamagitan ng mga ayuda na binibigyan natin. Ang enhance ito katamaran kasi pagkakuha, hindi pa yun ang masama, There's something more. Kasi nakakausap namin yung mga ibang mayors, kasi minsan kasama sila pagka nagdi-distribute. Ang pinipirmahan, halimbawa nagbigay ng 5,000, ang pinipirmahan 3,000. Naku, may may cut pa, may ang pinipirmahan 5,000, pero actually natatanggap 3,000. Kinupitan so, saan ngayon napunta yung 2,000? Naku, kaya naglagay sa kanila sa listahan. Ilang 2,000 yun? Naku. Mabuti ko 10 2,000 lang yun, 20 lang yun. Pero kung libo-libong 2,000, matakin nyo kung gaano kalaki nawawala at nasasayang. Kasi yan, talaga actual. Nung isang
mga 3 nights ago lang, may kausap ka ako. Oh. Sinasabi niya, yung kasambahay niya, Oh. nagpirma ng 3,000 pero actually 1,000 lang yung natanggap. Grabe. So, Senator Yung mga Ping, ganon. kailangan mo talagang bumalik. Talagang, ang dami mo kailangan talagang ayusin. And hopefully, next year po, no, yung, I mean, this year, 2025 po talaga, maayos na po natin. Kasi Budget. nakakaano yung, Pero alam ko, talaga, ano ko all lang these yan, dupungan ko lang controversies. yung thought mo na yan, Pati, na sa pagbabalik sa Senado, hopefully by Senator Ping Lacson. Yung gusto lang namin yung maparating sa inyo, yung suggestion na i-live stream po itong bicameral conference committee hearings po. Because doon po nangyayari yung mga insertion. Himala! Ano lang yun? Ang mga himala! Di ba? Oh. Sila nga mismo nakakaalam na hindi ho nga makikita in public yung ginagawa ho dyan sa BICAM mga kabalitaan. Ito, pinagmamayabang din ni Ortega na di umano, naka-public naman daw, may live stream naman daw kahit saan, sa BICAM o sa Senado or kahit saan. Sila nga, kasasabi nga lang dito na dapat i-live stream lang lahat para malaman ng taong bayan. Di ba? Sino bang talagang ubod ng kasinungalingan talaga yung mga nasa UWAD Committee? I mean, dyan sa mayabang kapulungan mga kabalita, no? Lalo na itong si Ortega, napakaubod ng yabang mga kabalita. Ang laki ng mama pero utak talangka pa rin mga kabalitaan. Oo, himala at mga milagro. There's a proposal to live stream for more transparency. I-live stream po yung... Isang malaking frustration niya kasi 2 resolution na yung na-file ko dyan na gawing transparent yung bicameral conference ng both houses pagdating sa budget. Na kailan mayroong mga, tulad ng interpellation namin sa floor, may mga tao sa gallery, may mga advocacy groups, NGOs, CSOs na dyan nanonood. Hindi naman sila makikialam nanonood para yung conscious din yung mga bicameral conference committee members sa ginagawa nila. At may minutes dapat, may transcript para ma-pinpoint natin sino ba yung nag-amyenda nito, sino ba yung nagpasok nito. Wala Kaya talagang maraming mali. Ang nakaka-disappoint talaga, collegial body naman yung Senado at saka yung Kongreso. Correct. Ang isang senador is only good for 1 vote. Kung wala ka makuha doon sa 23 others na boto, nag-iisa ka doon, voice in the wilderness. Yun ang nakaka-frustrate actually pagdating sa ganyan mga bagay. Sige, Senator. Sa pagbabalik po ni Senator Ping Lacson, naasahan po namin kayo po yung magiging Ngayon po mga kabaitaan, dito na ho tayo magtatapos. So, dahil nga po ay alam naman ho natin na sila po ay talagang wala na ho sa hulog, wala na ho sa rason. Dahil kahit alam naman ho natin na mali ho talagang ginagawa nila ay todo pa rin sila depensa sa kanilang mga kamalian. At ayon pa kay sa dating Senador Panfilo Lacson na ang dapat sisihin dito ay ang Kamara, ang House of Representatives. Sino po ba yung may author nito? Sino po ba yung director sa pagpapagawa ng blanca items so diyan sa General Appropriation Bill o di kaya yung House Bill 10-800 mga kabalitaan? Di po ba? Huling-huli ho. Kaya hinayaan lang ho kayo sa panahon last year. Talagang binubuli nyo po yung pangalawang Pangulo at alam nila at alam ng taong bayan na yan ay pamumulitika talaga. At hindi ho yan papayag si Papa God sa inyo. Dahil yung hinaing nyo, yung layunin, yung intensyon nyo ay talagang pansariling interes lamang. Hindi ho para sa pangkalahatan or para sa taong bayan. Yun ang hindi nyo napapansin na meron pa pong nakatingin sa inyo kahit ang mga mamamayan, yung mga kasamahan na against sa inyo dyan na tahimik lang kasi ayaw ngang madamay, hindi nila nakikita, pero nagkakamali ho kayo. Meron pa ho tayong isa na siya talaga ang nakakita sa lahat ng mga ginagawa ho natin dito ho sa mundong ibabaw. Kaya nga po, binibigay itong sitwasyon para sa inyo at para malaman ng taong bayan yung inyong kabalastugan dyan sa mayabang kapulungan. Dahil sabi nga ni Inday Sara Duterte, ang karma ay ano ba yung sabi niya? Karma dili magsaba. Totoo yan sa mga salita ng mga Bisaya, ang karma dili gid magsaba. Kusang dadating ho yan. Kusang ipaparamdam ho yan sa inyo. Ayun pala. O di kaya gagamit ng isang tao na magiging instrumento para bubuksan. Bubuksan yung kaisipan ng mamamayang Pilipino kung ano talaga ang katotohanan. Ito na yung lumabas ng ginawang kabalastugan ho nang nandyan sa House of Representatives. Lalo na ho sa pamamalakad, sa pamumuno ng isang ambisyoso, ilusyonadong si Tamba na akala mo talagang mananalo kung tatakbo ito ng presidente sa 2028 presidential elections.
Huwag nyo nang ituloy. Dahil sasayangin nyo lang yun ang pera ng taong bayan. Ipamumod mo na lang yan sa tama. Hindi ba kayo naiya sa sinasabi ni Ping Lacson na 5,000 yung nasa listahan? Pag pinirmahan na, ang ipinalabas, 2,000, 1,000, 3,000. Sana ba yung 2,000 natira? Hindi ako nagsabi niyan. Si Ping Lacson ho, mga kabalitaan. So mahiya naman kayo, utang na loob, dyan tamba. Buwagin nyo na yung HUAD committee na yan dahil wala ho yung may tutulong sa ating bayan. Napapabayaan na nila yung kanilang mga distrito dyan. Dahil inuuna kasi kung ano yung pinag-uusapan, ay unahin ko yun. Dahil nakakatulong yan sa aking sariling interes. Nakakatulong yan sa aking pamilya. Kasi malapit na akong matapos, bahala na sila mga kabalitaan. Kaya ito nga yung masasabi ko sa inyo. Dapat tayong lahat magising na talaga sa katotohanan. Dapat ikaw makialam, ako makialam, tayong lahat makialam dahil ito ay dapat talaga nating malaman. Ngayon, nalaman na natin, sigurado ho, tuloy-tuloy na to ang laban para ho sa bayan ni Juan. Dito tayo nagtatapos. Maraming salamat to. Sana huwag niyo pong kalimutan. I-subscribe niyo po ang ating munting bahay. At meron na ho tayong Facebook mga kabalitaan. Meron tayong 16 followers. Sana madagdagan pa po yan. Dadami. At kung gaano kadami yung subscribers natin, sana yung mga nag-subscribe ngayon, sana sundan niyo rin po yung ating Facebook. Dahil one of these days, bukas makalawa, meron na ho tayong i-update na mga short news dyan, yung mga videos at mga photos na mga impormasyon na may kinalaman ho bawat isa ho sa atin mga kabalitaan. Alright? So wag niyo pong i-skip ha. Tuloy-tuloy lang po sa mga mag-re-review ng ating video ngayon. Itutuloy niyo lang po yung ating ads para ho yan sa inyong lingkod mga kabalitaan. At maraming salamat sa panonood sa ating mga moderators. No? Si Dennis Velasco, si Ma'am Jane Blamblet. Tama ba? Bramblet. Turuan mo ako paano bigkasin yung apelyido mo. Napakahirap naman. At si Ma'am Sia ano ba yung isa? Nakalimutan ko. Pansay? Sanpay? Paano ba yun? Sorry, mama. At si Ma'am Ana Santos, laging hindi nag-skip ng ating ads. Lalo na si John Rex. At sino pa ba yun? Si Mami Rose at Daddy Birding, Tobias dyan sa Cebu City, mga kabalitaan. Matsalamo, Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng mga Pilipinong kahit nasang lupalop ng ating mundo, overseas Filipino workers, mabuhay ho tayong lahat. Ako'y magpapaalam na. To God be the glory. Mama. Chip chip. Peace out.